ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Radyoman Bel Quibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Batas ng Bayan. Mga kasama, maayong buntag, welcome na usab sa programang adunay kalabtanan sa hilisgutanang legal adlaw karon nga Sabado, Hunyo 15 tuig 14. Hunyo 14 tuig 2025 ang programang Batas ng Bayan. Yung babati din lamang sa DXPR RMN 603 yung 96.7 IFM News Pagadian. Live sa yung makita mga kasama ug maka-idol sa ato ang official Facebook page. I-search lang ang DXPR RMN 603 ug 96.7 IFM News Pagadian ug labaw sa tanan ang Batas ng Bayan page. Sa ngalan ni Pia Radyoman 18 Bel Quibra. Ako si Pia Radyoman 41 Joan Guangco makiguban kaninyo sulod sa usa ka oras nga tulumanon ang programang Batas ng Bayan nga mohatag kaniyo giya kung aduna manggalay legal nga hisgutan og dili nato ni maabante ni mga hisgutanan kung wala ang duha ka mga abogado sa Escalante Law nga mimuhatag katin-awan karong mga panahon na karong mga orasa gumikan kay init kay hisgutanan nga atong tukion kauban ang duha ka mga abogado sa Escalante Law. Unahon nato ang the pretty lawyer, pretty boy, the handsome lawyer, the young handsome lawyer sa Escalante Law, waylain si Attorney Daryl J. Pagunsan. Attorney, good morning, welcome again sa programang Batas ng Bayan. Mayong buntag sa tanan no. Ano nga nasab kita sa kahanginan. Ako nag-auban kaninyo si Attorney Daryl J. Pagunsan. Teka, salamat, Attorney. Of course, naagi daghanig balance sa Attorney Daryl labo sa atong hilisgutanan na karong mga oras sulod sa usa ka oras gumikan kay ang hisgutan nato karong mga orasa ang kalabot aning pag-remand sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Congress. Ato ning hataga katin-aon pinagi sa mga abogado, of course, waylain ang usa sa mga leader of the band sa Escalante Law, sa Attorney Felix Escalante Jr. Good morning, Attorney! Good morning, Ma'am Jo. Good morning kang Attorney Daryl Pagunsan. Good morning sa tanan natong mga suging tigpaminaw ug tanan natong mga nag-atang sa ato ang page sa Batas ng Bayan, sa ato ang mga social media accounts apil na po sa YouTube. Malipayon ta kay Sabado na pod og naimbitaran na po ta para maghatag ta og ato ang mga panglantaw, pangunahuna ug legal nga opinion kabahin na ning nagbaga nga isyu nga giatubang sa tuang tibok nasod sa pagkakaroon. No, malipayon ta kay naata ning kagayunan o hinaoton ta nga mag-uban-uban ta sa sunod nga 1 hour diri sa kahanginan. Kay atong hisgutan sama sa among gikaingon kaganina, sama sa atong gikaingon kaganina, ang init naglagubo, murag nagbasketball, no? Murag nagbasketball, Attorney. Ang kuan ang Congress ingon man sa Senate labot aning articles of impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Attorney Felix. Yes, Ma'am Jo, no, og kami nga mga abogado apil pod ang ato ang mga kaigsuonan nga nag-atang nini nga isyu malipayon ta kay kani manggod ka nang nindot ni sa hisgutan tungod kay duna mo guni sa epekto later on sa atong political ug economic life sa atong tagsa-tagsa nga mga komunidad apil na pod ang ato ang tibok nasod, no. Mo na nga ang katawhan nga nasayod matod pa, no. Doon nagyoy igong kahibalo og mamahimo niyang kahimo sila nga opinion kabahin ni nga isyu labi na kung magunahon na ta sa ato ang kalambuan o sa ato ang
pangandoy nga mamahimong masinso pa nga tong tagsa-tagsa ka mga lugar. Apa sa dili ta mo padayon na nga maong lisgutanan attorney Daryl, of course kinsa atong i-greet karong mga orasa kay nag-atang sila sa imong greetings ilabi na imong makauban sa Escalante Law. Una sa tanan ma'am, amo ang iglit ang amo ang unimpeachable. Disney princess, Sub-Saharan princess. Di gini siya ma-impeach ma'am bisang pag constitution na magmando. Si Attorney Lady Stephen D. Obiso o guban sa akong mga kauban nga si Attorney Ace Julius Alcano. Shout out po ni Attorney Diamante Aras ug sa mga paralegal nga si Debbie Jean Arnido ug si Ma'am Rita Famor. Attorney Felix. Good morning kang Chief Cirilo Berano no mo ang legal assistant nga na-assign dito sa mga Osamis office no na may opisina diha sa Caaminyo sa Moras Street tapad sa Supermix Lane no diya sa Osamis City. At tumo sa mga opisina manginom tag kape perting paita among kape dito. Guys, salamat ay i-share ang atong live ha, partikular na sa Batas ng Bayan page gumikan kay ubay-ubay na sad pong Sabado attorney nga wala ta kahatag og 500 pesos nga GCash. Man, anay dala naman to nakakita ko sa wallet na Attorney Daryl ganina. Ready na gyud ang iyang panghatag nga GCash. Ang pangutana nato karon sa atong mga suking tigpaminaw ilabi na ang nag-view sa Batas ng Bayan page ha. I-share, i-like ang ato ang mga page sa Batas ng Bayan para naamoy kahigayunan nga makadaog sa 500 pesos GCash, of course. Dili 1,000 di ay. Duha ka 500. Duha ka 500 di ay 500. 500 mo Attorney Felix, 500 kay Attorney Daryl, 1,000 pesos nga GCash na sponsor ni Attorney Felix ug Attorney Daryl. Pangutana sa listeners, kinahanglan bang i-prioridad sa mga magbabalaod ng impeachment case ni Vice President Sara? If no, why? If yes, why? Okay ha, pangutana sa ato mga viewers, i-share ang atong live, ay mo comment, mutubag sa comment section sa Batas ng Bayan page para makadaog mo 1,000 pesos. Kinahanglan bang i-prioridad sa mga magbabalaod ng impeachment case ni Vice President Sara? If yes, why? If no, why? So, ibutang na share ang atong live sa Batas ng Bayan page. Apan sa dili pa ta magpadayon pagid ana attorney i-thrill pagid nato ni atong mga suking tigpaminaw. Naaman dito gi-post dito sa Pagadian City Police Station attorney no nga naay nag-uli man di ay tuog kanang kuan. Naay nag-uli ba og kanang gitawag na tuog pitaka, no? Lost and found ba na ay pitaka nga adunay sulod nga kwarta nakit-an gihatod sa duha ka bata. Dayon ipa-claim lang. Now, attorney, ingon ani ba ang akong pangutana, attorney, in the event nga ingon ani na ay mo turn over, na ay dakong kantidad pananglitan ang sulod atong wallet, naabay share ang katong nag-uli atong pitaka ilabi na naisulod. Ibutang natong naisulod atong 1 million nga wallet pananglitan lang. Ang ang Kodigo Sibil Ma'am Jo nagsulti nga dili mo apply ang finders keepers. O sabot pasabot attorney. Pasabotan na dili mo apply na kung imuhang nakitaan mamaimo na no. Mo na ibut pasabot sa finders keepers. Ang ato ang Kodigo Sibil specific anang provision sa Article 719 onward 720 pataas. Nagsulti nga kung doon naman gani makitaan nga mga butang gawas lang anang treasure no, gawas lang anang handi. Obligado ang si bisan kinsa makita og mga butang or property nga i-turn over ni siya ngadto sa oficinas mayor sa syudad no or sa tuang munisipyo no. Dayon ang oficinas mayor sa syudad obligado sa ilawom sa tuang Kodigo Sibil nga ipahibalo no pinaagi sa publication nga dunay mga butang nga nadawat niya gikan sa mga nakakitaan niya. I-publish niya sa newspaper dayon kung dunay mo claim sa maong butang ang ato ang finder ang katong nakakita og ning turnover ani dito sa oficinas mayor entitled sa 10% sa kantidad sa butang. Dili na gihatag 1 million. Manano paetan og manana kay na may 10% atong Kodigo Sibil nga giingon. Kung maabot ang tag-iya i-claim niya og napamatud-an nga sa gyud tinuod ang tag-iya, ang tag-iya doon na siya obligasyon nilawom sa atong Kodigo Sibil nga mohatag sa 10%. Bilay 10% sa 1 million. 100,000. Isip pahalipay sa nakakita og ni turnover ani dito sa oficinas mayor no. Now kung human sa publication walay ning claim, pag human sa 8 ka adlaw pagtapos sa publication, ang finder ay pa i-declare nga mamahimong iyahan na.
Ayahan nakita og giton over sa opisina sa mayor. Nya, Attorney B, kung 20 ra ihatag sa out of 1 million nga nakita. Ano po? No? Ako ang kwanda no, mamahimo na siyang enforceable tungod kay ang balaod naman mismo may nagsulti no na ay entitlement nga 10% kinsa nga makita niini no. So pwede nimo nga i-insist pinagis pag-file og complaint ba sa korte Daoy? para nga matuman ang giingon sa balaod nga ang katong nakakita og ning turnover dito sa opisina sa mayor madawat niya ang share na 10% sa butang nga iyang nakita. Uy, kahasol ba ana? Kung palalitan ko gusto 20 pesos rin nakitaan. Kuha na lang. Ang atong political bill mo gud Ma'am Jo gihimo mo gud ni gipasar mo gud ni atong 1950s no. So ang presumption kung naay mga 100 pesos kani adto mo pertili gid ang dako agid nga butang. Pero just the same no regardless sa amount entitled to 10% ang bisan kinsa makita. Pero provided mo agi sa procedure ihang i-turn over to opisina sa mayor, ang opisina sa mayor mohimo sa gikinahanglan nga publication dunay mo claim. Then pag guman nga dunay mo claim ay pa dayon mahatag sa 10%. Kung wala mo claim 8 days after sa publication, termination sa publication, mamahimong iyahan na ang butang nga iyang nakita no turnover. Nga ako makita 1 million dili na ko i-turn over. Turnover oy kaya nga naman. Ay, dili. Ang lista mo gud pala ani pag himo niya sa article 719, 720, 721 onwards, pag-encourage man gud siya sa honesty sa tuwang mga katawhan. Ang honesty dapat doon na ni siya bugti, doon na pahalipay, doon na reward. Huwag ang balaod na mismo nagsulti nga ang pag-encourage sa honesty, mao ang paghatag og incentive sa mga kita para iyang i-turn over ngadto sa otoridad, particularly sa Office of the Mayor, ang butang nga iyang nakita. Nga, di wala may nakabalo nga nakakita ko. Ano lang ka, cargo di konsensya na, no? Hando di mo O, ay magtuon ako, ha? Nara-discretion na gina ninyo. Joke-joke na doon ako. Di ba, sing naamoy nakitaan diha, nga dako kay kandidat, i-turn over ninyo na, no? Sa mayor or Office of the Mayor, mayor or sa police station. Ato ang police station or ang ato ang RMND XPR. Oh, yes, yes, Over yes, train, yes. dayon Oh, ang, oh. kani nga mga opisina nga makadawat ani mo ay mo turn over to sa Office of the Mayor with a proper report kung kinsa ang actual nga naka-recover, nakakita para nga ma-enjoy sa nakakita ug ma-rewardan no, mahatagag pahalipay ang iyang pagkamatinud-anon or sa ang iyang honesty. Batas ng Bayan. Alas 6, this is 6. So, naamo diha tinaguan diha ang dugay nagkaayo nga nagtuo mo nga inyuhan na uli na. Kanabi tong will share. Alas 6, this is 6 again ang atong survey question nga inyong hatagan og comment aron makadawat og 1,000 pesos gikan ni Attorney Felix, Attorney Daryl. Kinahanglan bang i-prioridad sa mga magbabalaod ang impeachment case ni Vice President Sara? If no, why? If yes, why? Dayon ibutang sa comment section sa Batas ng Bayan page. Pero i-share una ang atong live ay mo maka-comment sa inyong tubag sa comment section. Now, attorney, diri na gito sa pinaka-exciting nga part kaning pagtuki nato aning gitawag nato nga remanding na ay mga terms mga good attorney nga mga yanong lungsuranon kita mga yanong Pilipino nga dili gyud makasabot o makasabot pero wala gyud bitoy mga expounding nga mga explanation unsay but pasabot ana. So pero prior na attorney ato sa hisgutan ning last June 10 nag-convene na ang Senate aning impeachment case ni Vice President Sara pero napasayo ni attorney kaning June 10 kay supposedly June 11. Oh, di ba attorney? June 11 pero napasayo gumikin kay kuan man kanang kung wala ko na sayop attorney nag-motion manggod si Senator Bato de la Rosa ni barog sa hawanan sa Senado nga i-dismiss outright ang kaso ni Vice President Sara. So attorney, niingon man gud dito attorney, natong pangutana nga dili ba pwede nga maka-motion ang usa ka senador kung dili mag-convene ang Senado as impeachment court? Si Attorney Daryl. Siya may mong constitutional expert. Yes, Attorney Daryl. Pero una sa tanan ma'am no, ako pabalo ninyo nga si Attorney Escalante ang among constitutional law professor. Unahon tingog pangutana attorney. Sige, first honor. Kisabi mo to ba Attorney Daryl gihapon? Ikaw attorney, attorney. Yes attorney. Ang gibuhat sa Senado sa dihang nag-convince siya as impeachment court, mo to siya ang formal requirement para nga finally makonsiderar na gyud siya nga korte no. Kay ang Senado manggod Ma'am Jo, doon na manggod siya ay duha ka klase in general, duha ka klase nga function sa legislative functions. So naapot siya gitawag og non-legislative functions. Ang yang legislative function na nasa sa konstitusyon o
ang ihang non-legislative function nagyapon sa konstitusyon, no? Pero ang ihang non-legislative function apil na iyang pagka-impeachment court kinahanglan nga mo convince siya, no? Pinagi sa pag-convene niya mo na nga panahon no konsiderar nato karon nga iyahan na karong gi-flex kay exercise ang ihang gahom isip korte, not anymore as a legislative body. Incidentally pod o maingon na to nga corollary ana mao ang pag-assume og jurisdiction sa impeachment complaint nga na-file, na-submit, na-transmit diha sa iyahan, no? Mo na nga gikinahanglan nga mag-convince siya sa impeachment court tungod kay ang motion nga gi-file ni Senator De La Rosa addressed man na siya sa Senado as impeachment court, not as a legislative body. Mo na nga gibuhat na nila para formally maka-acquire sila jurisdiction over the impeachment articles of impeachment ug maka-acquire sila jurisdiction over the motion nga gi-file ni Senator De La Rosa. Now, Attorney Daryl, ikaw bago tanong na to, Anita Daryl nga, pagbarog manggo ni Senator Bato de la Rosa dito sa hawanan sa Senado, gisite niya kining gitawag na to nga constitutional violations. Usa man ko sa constitutional violations kining gitawag niya nga mo ni rason niya nga iyang ipadismiss. Ipadismiss niya outright ang impeachment case ni Vice President Sara gumikan matod pa sa constitutional violation nga usa niini ang gitawag nga 1-year ban rule. Kaning 1-year ban rule usa ilalim sa 1987 Constitution, Attorney. Usa pasabot aning 1-year ban rule sa 1987 Constitution. Ilalim sa ato ang 1987 Constitution, ma'am, no. Kaning 1-year ban rule, iyang pasabot aning inig na ma-file nga impeachment against an impeachable officer. Tapo dili siya pwede file na pod balik within 1 year gikan sa date sa pag-file sa impeachment. So pwede siya filean after maglapse ang 1 year, pwede na pod siya filean og balik. If wala pa naglapse, di siya pwede tungod anang 1-year ban rule. If naman gay ma-file within that 1 year ban rule, then the impeachment will be dismissed or dili siya ilhon. Attorney Felix. Kuha mo gud Ma'am Jo, no, akong mahinumduman man gud accordingly or allegedly prior sa filing aning impeachment complaint na sa pagkakaroon na transmit na sa House of the Senate. Doon naman goy mga previous impeachment complaints nga gi-file po dito sa House of Representatives, no. Kung ako masayo, kung ako masayo ikaupat ni kaning impeachment complaint nga naakaron sa Senado, ikaupat ni siya nga impeachment complaint human ikaupat ni siya nga impeachment complaint nga na-file dito sa House of Representatives, no. Munang ingon nila, no. Munang sulti nila nga tungod kay na impeachment complaint nga na-file daghan sa sulod sa usa ka tuig, pwede na siyang mamahimong rason para nga mag-file og motion to dismiss tungod kay violation ni siya aning ban nga dapat sa usa ka tuig usa ra gyud ka impeachment complaint ang ma-file. Kaya atong nabasa, Attorney, tulo ka impeachment complaint ang gi-file with the Office of the Secretary General last December 4, December 5. Dayon pinaagi ni sa House of Representatives last year. So gasunod respectively. So, Then ang pangutana na to, Attorney, ba ang House of Representatives may file og 7 articles of impeachment bato kang Vice President Sara. Ma-charge ba ang impeachable officer og multiple impeachable offenses? Yes, pwede man. Pwede gud kay, no. Kay pwede man gud nga sa tenure niya, paglingkod niya sa iyang opisina isip impeachable official, doon siya daghan nga nahimo nga mga constitutional violations or mga impeachable offenses, no? Muna nga pwede siya magatubang og isa ka impeachment complaint, isa ka set of articles of impeachment, pero dunay daghan nga mga pasangil batok sa iya. Pwede nga multiple nga mga pasangil ni. Now, Attorney Daryl, na ata kini pag-file sa fourth complaint last February 2025 man. Kanay bitaw mo init kay karon, Attorney. Last February 2025 February 5. Kaning supak ba ni siya sa 1-year ban rule, Attorney? Naigo ba ni siya sa 1-year ban rule kining pag-file sa impeachment complaint last February 5, 2025. Ug ato ang iphon ang mga adlaw no gikan atong December o February, it would seem nga 2 months after the first impeachment complaint was filed, then we could assume nga sulod yun siya sa 1-year ban rule ang katong na-file sa February 5. So it could be given consideration nga ang articles of impeachment last February 5 impeachment complaint last February 5
could be is dismissible, Ma'am Jo. Attorney Felix. Ako na siya, Ma'am Jo, no? Kanang, ang ako ang good ring take po dinani, no? Ang House of Representatives o ang Senate, no? At that time nga wala mo lingkod o wala pa mo convene as an impeachment court. Di ba sila ay co-equal tawag na to, co-equal status ba, no? Dahil yung tungod kay co-equal man sila, ang Senado obligado siyang tahuron kung unsa man gani ang mga decision, resolutions or orders or action nga gihimo sa House of Representatives, no? Dayon ang Senado pud obligado pud siya nga mutuo sa presumption of regularity, presumption of validity sa mga actions nga gihimo sa House of Representatives nga gitransmit karon dito sa Senado, no. So ibot pasabot na ko ani sa diha nga ang House of Representatives ning pasaka ning transmit sa impeachment complaint or sa articles of impeachment padulong sa Senado, ang Senado duty bound siya nga mutuo nga ning agi na gihasasa na ning desisyon na ang House of Representatives nga walay violation sa 1-year ban sa pagfile sa mga impeachment cases ang nahitabo ug mo ni hinungdan nganong ilang gipasaka dito sa Senado ang articles of impeachment, no. Medyo nalay mga developments later on, no, pero I'm sure ato nang hisgutan na sa pagkakaroon or karon tiyon. Alas 6:24 again, sugod pa lang na init atong hilisgutanan karon aning impeachment case, articles of impeachment ni Vice President Sara o gagumika ni ana labot anang mga hilisgutanan ang pangutanan nato sa atong mga suking tigpaminaw ilabi na sa nag-view sa atong program sa Batas ng Bayan page. Kinahanglan bang iprioridad sa mga magbabalaod ang impeachment case ni Vice President Sara? Kung ngano, why? Kung yes, why? Ibutang inyong mga tubag sa comment section sa Batas ng Bayan page o gado na mo chance nga makadaog o 1,000 pesos gikan ni Attorney Felix gikan ni Attorney Daryl. Ubay-ubay na nag-view, ubay-ubay na nag-share sa atong live Attorney Daryl, Attorney Felix. Oh, kay kuan sila, excited sila ani nga hilisgutan at the same time gawa sa makaton sila, dawat mo sila 1,000. Si Johnny Daco, Jean Mercader, good morning mga attorneys. Good morning Ma'am Jo. I don't like. Why? Why Ma'am Jean? Good morning ninyo tanan. Dapat na ay tubag. Good morning Batas ng Bayan team. Good morning. So i-share ang atong live then buta mo sa comment section. Napadayon ta Attorney Daryl. Sa motion man gud ni Senador Bato de la Rosa na ay mi pabor og naapoy misupak. Dili man gyud tanan na ay ni pabor ato. Particular na si Senador Coco Pimentel o si Senador Risa Hontiveros mi object sila sa dismissal. Ang ilang arguments nagkanayon nga ang Senate usa ka continuing body. Diba? Usa ka continuing unsay buot pasabot ani attorney ikuning paggamit kani yung pinakasikat gyud nga word forthwith. Mao man gyud na pinaka attorney Daryl unsa may buot pasabot aning continuing body sa Senate. Okay. Ang pasabot ng continuing body, ma'am, no. Kaning Senate is a continuing body, no. So kani siya nagpadayon ni siya, dili na siya muundang though from time to time mailisan ang members but is still the same collegial body. So ngayon kag forward, ma'am, saad sa 1987 Constitution nga once ma-receive na nila ang articles of ang Senate sitting as an impeachment court, ma-receive na nila ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives, the impeachment trial shall forthwith proceed. So usama ni sa mga giinitan nga gidiskussan sa online, no. So may forthwith, ma'am, immediately dayon without any delay. So following the words of the 1987 Constitution, upon receipt kinahanglan nila sugdan ang impeachment trial. Similar with the Corona case, good ma'am, na nadawat nila ang articles of impeachment ang Senate acting as an impeachment court. Nadawat nila this day. Dayon nag-convene sila as an impeachment court the following day dayon pagkaugma. So wala gi delay.
Kani Attorney Felix ba kaning pulo nga forthwith kaning nakasupak ba ang Senado ani unconstitutional ba ni nga wala dahil nila gisugdan pag-convene ang case ni Vice President Sara? Mga luso din sa ni Bright kaya hindi sila sa aksyon, no? Kaya naman ko yung mga principles mga ginagamit para pag-interpret sa mga contentious nga mga words nga gigamit sa tong konstitusyon. Pero ang basic principles sa statutory construction would be the plain meaning rule, no? Kung unsa toy plain meaning, ordinary meaning ani niya mo ni say pagatumano, no? Og naapay daghan nga mga prinsipyo nga gisunod, no? Pero kung dili siguro maingon na to dili ta conclusive kung asa nga prinsipyo ang atong gamiton, kung magisgot ta og mga provisions sa constitution, fortunately dunay records ang Constitutional Commission nga naghimo nining 1987 Constitution, no? But pasabot sa diha nga gihimo ni nga mga provision, dunay record ani sa mga discussion, debate o pagbutuhay nga nahitabo sa dihang giaprobar ni siyang tagsa-tagsa ka mga provision. Fortunately pod, bisan pag ang atong constitution gihimo nitong 1987, doon na paghihapoy members of the Constitutional Commission or Constitutional Convention ba to nga buhi pa hangtod sa karon, no? Kung ako masayo murag naa pa si Attorney Monsod o kato si Attorney Asguna, no? Appeal sa members sa commission nga nag-draft ni mga konstitusyon, no? Unfortunately pod, ang gagamit nga pinulungan manggod sa tong konstitusyon in English manggod. Kita pod nga mga Pilipino dili man ta mga native English speakers, no? Manang kanang forthwith Yes. sa panahon sa discussion o panahon sa interviews nga gihimo dito ni Attorney Monsod, Christian Monsod ug ni Attorney Ascuna, ingon sila nga ang meaning ana sa ato ang national language, sa ato ang Filipino language is agad-agad. Walang walang Manang gingon nga agad-agad, no? Kung mao na ang statements nga gipagawa sa mga members of the commission nga nag-draft sa mao nga konstitusyon, mao na ang pasabot nila sa dihang hisgot sila og ninggamit sila sa word nga forthwith, no? Agad-agad ang pasabot ana. Pero siguro nakasupak ba ang Senado ang attorney? kuan man gud Ma'am Jo, no? Kanang akong lantaw mo gud ani. This is something, no? Kani nga butang man gud kinahanglan ni siya nga isang ati to sa Korte Suprema para mahimuan ni siya og decision o para nga mahatagan og siguro matawag na to kanang judicial interpretation ang word nga forthwith or agad-agad nga giingon sa mga members sa Constitutional Commission. Manang sa pagkakaroon medyo kuanta, no? Medyo wary ta sa paghatag og konklusyon kay dili man gud ta Korte Suprema, no? Pero ang personal nga take ani dapat untaan ni nag-convene na dayon sila sa impeachment court, gihimuan na dayon sa gikinahanglan nga mga aksyon o base sa giingon nga dapat agad-agad ni siya nga gihimo. Kaingon ko nga murag naay gamay nga siguro may ingon tong irregularity nga hitabo na, pero namo yung mga practical considerations ni Ma'am Jo, no? Ato ang taong sitwasyon sa Senado ni atong panahon na gi-file ang impeachment complaint panahon sa election period. Dayon kahibaluta nga katunga sa Senado mo expire ang ilahang nga term o kinahanglan sila mga appeals pag pangampanya mosugutan sa dili ang practical considerations diha ang Senado dili kalihok tungod kay ang ilahang 12 ka mga senador nitong panahon na nag-engage sa eleksyon, no? Gawas pa ang House of Representatives pod mo end pod ang ilahang mga term o kinahanglan po sila mo appeal sa political o electoral process. Munang practically murag basin og inana ang hinungdan ngano nga nahitabo nga wala dayon agad-agad gilihok sa Senado ang pag-convene as an impeachment court. Aya to mo break sa unang bahin sa ato programa attorney atong pangutana ba mandato ba Senado nga questionon kung constitutional ang impeachment complaint or trabaho ni Korte Suprema? Tubago na nako or si Atty. Daryl? Attorney Daryl. Sa to'y pangutana lagi, ma'am. Mandato ba Senado attorney na questionon kung constitutional ba ang impeachment complaint, kung trabaho ba nilang sa Korte Suprema or trabaho ni Senado? Umingon ko mga questionon ang validity or regularity sa impeachment complaint. Trabaho ni sa Korte Suprema, ma'am. Kinahanglan niya na magsangat og reklamo, questionon nila ang impeachment trials or proceedings. Kumbaga ba, is subject to judicial review ang impeachment trials, ma'am. So whatever is the decision of the Supreme Court, man siya conclusive na ni siya nga decision o mo ni ang conclusive interpretation sa mga confusions nga patigbabaw during impeachment trials, ma'am. Ang nahimo karon sa Senado attorney unsa man ang nahimo nila karon? Ang nahitabo karon Ma'am Jo, no, nag-convene sila sa impeachment court, ilang nag-acquire sila jurisdiction over the articles of impeachment.
nag-acquire sad sila jurisdiction over the respondent sa impeachable official. Nga naman tungod kay bisan pag ning issue sila og order or resolution nga i-remand ilahang ibalik ngadto sa House of Representatives ang impeachment case, ning issue man sad silang summons ngadto sa impeachable official para nga mo file sa ihang verified answer within 10 days from receipt. No, Yes, yes, Karon ang nahitabo. Paghuman, pagkaugma nag-recess na. Hisgutan na to na. na ang 20th Congress by afternoon of June 30. Alas 6:33, kanang giingon ni Attorney Felix, hisgutan na to na sa pagbalik sa programang Batas ng Bayan. So ayaw ni na i-change yung dial, ayaw ninyo na palungan na yung mga cellphones, tutok paglodog daghan o tutok lang mo sa programang Batas ng Bayan, ilibin na sa Batas ng Bayan page. Ang pangutana aton survey question, ang bang iprioridad sa mga magbabalaod ang impeachment case ni Vice President Sara kung ngano, og yes, why, og no, why. Balik ta human lamang ning pipila ka mga pahinumdom. Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Rajuman Bel Kibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Batas ng Bayan. Alas 6:34, balik ta sa atong programang Batas ng Bayan. Inyo gihapong nabati og mabati sa DXPR RMN 603 ug 96.7 IFM News Pagadian. Live usan nyo makita sa atong mga official Facebook page, ang DXPR RMN 603 ug 96.7 IFM News Pagadian. Ilabi na ang Batas ng Bayan page. Sa dali pa ta mo padayon sa nahan, Attorney Felix, daghan kaayo ang nag-view, daghan na sad po nag-comment sa atong pangutana survey question kung angay bang iprioridad sa mga magbabalaod ning gitawag nga impeachment case, impeachment trial ni Vice President Sara kung ngano o kung why, kung no, why, kung yes, why. According to Romy November, Attorney Felix, Attorney Daryl, I always stand neutral in every aspect about the impeachment filed against VP Sara Duterte. Yes, push it. Let VP speak or defend herself and prove she is not guilty of the accusations against her. If proven, that's the time the Senate judge can remand or dismiss the impeachment case. Murag ko ani siya, murag adun na siya kanang halawom nga kahibalo. And Rolando Nabaha, good morning from Balintawak. Dick Castro, good morning sir. General Gonzaga, dagan salamat. Good morning Batas ng Bayan team. James de la Serna, sama sa nabasa nato, ibutang ang inyong comments sa comment section aron makadawat mo 1,000 pesos kung angay bang ipadayot iprioridad sa mga magbabalaod ang impeachment case ni Vice President Sara. Padayon ta, Attorney, sa ato. Oh yes. Kumbate ta rin. Yes. Good morning sa tanan mga namahaw diha sa mamahaw kita fiesta gas gyud para safe. Dayon gawas pod basta wa mo dire sa ana mo dire sa syudad sa Pagadian ang atong gamiton pod gasol katong blue ang tangke no? Pinaka safe nga mga liquefied petroleum gas karon available sa atong syudad apil na po sa atong tibuok probinsya no. Gawas pa kung magpaalot mo adto mo sa Eva Barbershop di sa Misola Street, Pagadian City. Gwapo-gwapa mga barbero dito. Masamot pag mo kagwapo bugnaw pod ang ilahang mga barbershops no? Kung naapod mo yung mga ipapublish tungod kay gabahin-bahin mo sa mga yuta sa inyo mga ginikanan adto mo sa RCE Star News nga diha makita sa ato ang C3 Mall no. Na din sila yung matubang ninyo dito para ma-publish ang inyong mga extrajudicial settlement and partition, ang inyong mga notices gikan sa mga local government units, mga ordinansa, mga resolutions ug uban. Ako pong good morning diha kang Sir Ray Ramones no. Ato ang mga pangahindahay para sa lungsod Tukuran, sir. Good morning diha. Og daghang salamat sa mga tanan nga mga namahaw karon kay wa gyud ninyo biyayang Batas ng Bayan.
Ato na great attorney ang mga naakaroon sa programa, mga bao-bao drivers attorney, mga gwapo kugihan diha sa Agora attorney naglagubo ang batas ng bayan diha sa Agora. Labi na tumasayo kayo nga namakod, sayo kay nang sa ilang mga bukag, mga mag-uuma nga ilang ibagsak diha sa may Agora attorney. Ako po mga pagdaig sa mga bao-bao driver nga every time na mahibilin nga mga importanteng butang sila hang sakyanan ila gyud ang ihatod diri sa RMN DXPR no. O gahinaton ta nga ang ilahang honesty pagka matinud-anon ma-rewardan, mahatagag pahalipay ni gabot sa panahon. Lagi daghang salamat kaayo sa atong daghang salamat kaayo sa atong mga bao-bao drivers kamalutabutan man ning mga bao-bao drivers basta dili lang mulit ko asa. Alas 6:38 Rolando Navaja no kay humana mag-dismiss sa ICC nganon abot man tag ICC nganong ibalik pa man gyud lahi pud siguro to lahi pud to murag lahi to nga Explain na to na Oh, later on. Og dismissal ba Yes, siya, no? oh. Importante ka na sa yes. So, padayon ta sa atong hilisgutanan labot aning articles of impeachment ni Vice President Sara. Now, 18 senators attorney ang mipabor sa motion ni naamanggod nagmotion si Senator Alan Peter Cayetano nga moingon nga i-remand i-remand ang articles of impeachment ngadto sa House of Representatives. Kani bang pag-remand sa articles of impeachment ni Vice President Sara usab pasabot ani Attorney Felix kaning remanding. Ang pag-remand man ni Ma'am Jo, no, ang pasabot mo gud na ang murag iuli ba, no? Iuli ngadto sa House of Representatives tungod kay dunay mga nakita nila siguro nga mga angayan nga i-resolve mga pangutana, no? Ang nag-una nga pangutana mo diha katubang pag-file nila sa articles of impeachment dili ba to siya violative sa provision nga dapat within 1 year usa ra ka impeachment complaint ang file, no? Dayon ningon pud ang Senado nga para nga matagbaw mi dire sa korte para makahibalo mi kung kamo ba mismo diha wa pud mo violate sa moong 1 year ban rule. Tagaay mo direct certification nga wala na siya nga klase sa violation, no? Muna ang pasabot na to sa gihimo nga remanding, no? Giuli dito dayon ay gipahimo ang Senado dito sa House of Representatives kay comply para nga mo proceed sila sa pag-trial nining mao nga impeachment complaint, no? Ang ano tong minumduman Ma'am Jo nga ang remanding nga nahitabo ang pag-uli dito aning impeachment case balik dito sa House of Representatives dili ni siya equivalent to dismissal, no? Okay. Dili ni siya equivalent to dismissal. But pasabot na to nga dili equivalent sa dismissal, buhi paghapon ang impeachment complaint. Gani ang atong timailhan nga nung wala pag-dismiss, no? Wala pa ma-dismiss ang mao nga impeachment complaint tungod kay ang akong iklaro ha ang 19th Senate kaning senaduha sa pagkakaron nga naglingkod pa nga ma-expire karong June 30 ning issue man og summons ning issue naman og order ngadto sa impeachable official nga dapat human nga madawat nimo ni mag-file kasi mong answer sa sulod sa pulo ka adlaw. Muna ang ato ang pagsiguro, no, pagklaro nga ang remanding wala ning resulta sa dismissal. Kani ba attorney ingon man gud ka nga dili buta sabot nga ang remanding dismissal. So matawag ba ni nga unconstitutional ang gihimo sa Senate nga giriman nila sa House panel? Tony Darrell na. Sige ma'am. Kaning pag-remand sa articles of impeachment padulong sa House of Representatives pangutana is unconstitutional ba ni siya? Ang naray authority nga mo declare sa usa ka balaod or sa ka-action sa mga public officials to declare whether constitutional or unconstitutional ang Supreme Court ra gyud na ma'am. Supreme Court ra gyud siya. So unless and until nga naay i-file nga complaint dito sa Korte Suprema para i-raise nga question kung constitutional ba ni siya or unconstitutional, unless ignana siya. So as of now, cloak na sila with presumption of regularity, ma'am. Na sila presumption of regularity, meaning as of now sakto sa ilalom sa balaod kay og tanaw ni mga balaod, ma'am, wala ang 1987 Constitution wala siya nag-provide og grounds sa dismissal, wala man po siya nag-prohibit nga mag-file og dismissal. Same as sa remand, ma'am, wala siya gibutang dito kung unsa mga grounds para i-remand ng articles of impeachment sa House of Representatives. Wala man pud ni nagpugong sa Senate acting as an impeachment court. Wala yung nagpugong sila nga i-remand ni dito. So as of now, the Senate acting as an impeachment court are clothed with presumption of regularity katulang gibuhat.
it is presumed regular unless and until declared as unconstitutional by the Supreme Court, ma'am. Attorney Felix, sa pinasayon kay explanation. Kuan ma'am Jo, no, sakto tong giingon po dito ni Daryl, no. Ako pong paglantaw mo gud ani god, ang House of the Senate acting as an impeachment court, iyang recognize ang principle of committee, no. Ang principle of equality sa House of Representatives o diha pod sa Senado, no. Co-equal sila nga mga branches o co-equal sila nga mga houses diha sa tuang legislative branch, no. Akong nakita mo gud, ako ang personal nga tan-aw mo gud ani. Basin og daghan sa mga members of the Senate sa pagkakaroon. Musugot tag sa dili man gud ang impeachment case man gud. Ang impeachment process man gud is a political process. O is a political process, no. Dayon klaro gid pud diha nga tungod kay political process ya, it is sui generis, no. It is a class on its own ba, walay kapareha ang Senado acting as an impeachment court. But pasabot na to diha pod nga daghan kaning mga panghitabo, wala pay judicial precedents ba, wala pay mga desisyon ng Korte Suprema nga magpugong sa ilaha nga buhaton ni, no. Now kung balik ko nganong niingon ko ani tungod kay malagmit ang mga complainants na nga impeachment court as of the moment do not actually have the numbers. No? Pero tungod kay maikog, kung ako maikog siguro ang Senado, tagaan na tong chance ang House of Representatives nga siguro i-correct ang iyang kagalingon, no. Kung naamang gani sila nakita kay ngano man tungod kay pasin og dili ni kung dili ni siya buhaton sa Senado, na ay pwedeng mamahimong mga grounds para nga mag-grant ang motion sa usa sa mga senador nga ipa-dismiss outright ang kaso nga naa karon nilang gitubang, no. Kung ako masayop, Ma'am Jo, nung ilantaw mo kukunin magulang, ganihang kadlaw, nilantaw ko, doon na mo yung mga proceedings sa sulod sa Senado nga ilahang gi-adapt ang rules on civil procedure as part sa ilahang Senate rules, no. Maraba og supplemental nga rules yan, no, sa tuang sa ilahang impeachment process or ilahang impeachment trial mo. Ang rules on civil procedure mo gud nagsulti nga ang usa ka huwes, this time ang mga senator judges, pwede mong sila nga mo dismiss sa kaso motu proprio. Usabot pasabot ana ato ni. On its own initiative ba? Kung makita karon sa usa ka korte, sa usa ka judge, senator judge ba panalitan nga ultimately ang korte walay jurisdiction sa mga kaso, no. So tungod kay pwede nilang gamiton ang rules on civil procedure dire to supplement sa ilahang Senate rules sa impeachment trial, pwede yun, no, ma-dismiss labi na kung dunay numbers ang nag-move for dismissal, no. Pero observing co-equality, observing committee, siguro inani nga pamaagi para nga siguro masalbar tingali, no. Patawag ba ni attorney nga delaying tactics? At first blush pwede, no, pero as of the moment mo gud ma'am Jo, nakita nako nga within the bounds pa man pud gihapon ang gihimo, no. Kung ako lang personal, no, I know daghan diri ang dili mosugot within the bounds mama, no. O doon naman gyud gitawag na to kung kami always mo gud mi maglantaw mo gud mi ani kami mga abogado ang gani kumparar sa ato ang mga regular, mga ordinaryo na tong mga korte, no. Na may matawag na tong mga delays, pero for as long as the delays are reasonable, this cannot always be taken against the court, manggod. Manang pagkakaroon nakita nako nga para nako medyo reasonable pa ni nga mga butang mo hinungdan nga nalangin. Balik ta ato diha kay gerrymand naman dito sa House of Representatives, attorney ba sa House panel king articles of impeachment. What will happen now pagdawat nila unsa may ilang buhaton dito sa House panel, attorney, pagdawat nila sa articles of impeachment? Ang House panel, Ma'am Jo, nasa daghan ng mga options, no. Una, pwede siyang outright mo comply siya kung sige pa nga sa Senado para wala daghang langas. May issue din sa gikinahanglan nga certification sa Senado, niingon sila kani dili na violative sa 1-year ban rule. Ikaduha na nga pwedeng option, pwede lang i-challenge, pwede lang awayon ng Senado. May sa nga ano inyo man ang i-remind sa mua nga naman may presumption diri nga sakto ang imong gibuhat. Kung equal man ta ang inyong trabaho diya sa impeachment court, begin na functioning as an impeachment court, no. Pwede po di katulon lang option usa or ang House panel ba mismo, pwede sila mag-file og kanang petition, no. Petition for certiorari baka based on grave abuse or uban pa nga mga hinungdan dito sa Korte Suprema para ang Korte Suprema mo'y muhatag og finality na magtulukan ni nga isyu sakto ba ang Senado, no. O pangutanon ko kung unsa ba, kung ako personal mas maayo issue na lang certification so that the trial can proceed sa umaabot na panahon. Okay, usabot pasabot ang rendered moot, attorney Daryl. Kana
actually ang entire phrase naman rendered moot and academic man na siya. Umingon ka og moot and academic, it is no kanang di na siya ang hisgutan kay humana naman what na gamit ba og ato pa ning ipadayon. So ang katong mga concerns or issues nga gi-raise di na siya ang hisgutan kay nahitabo nga it rendered it useless or di na kinahanglan ang hisgutan, ma'am. Attorney, dito balik ta aning bang pag-issue og summons kang sa Senate nga tukang Vice President Sara nga ngano nag-issue pa mag-summons nga remand naman ang articles of impeachment dito sa House panel. I think it's a compromise on the part of the Senate, no. Ano man tungod kay aron ipakita niya sa katawhan balik ta no ang impeachment is a political process. Dili gusto ang Senado nga mabadshot siya sa mga tao no. Ug sa paghimo niya ni pag-isu sa SOMOS dili siya muhatag manggod og interpretation ba nga sa dihang gi-remand lang alone no ingon na sa i-remand lang ug wala sa issue og summons ang prevailing din nga opinion diha the impeachment case is already dead on the water no patay na no useless na no kay man good no pero pinagi sa pag-issue og summons gipakita diri sa Senado nga wala na mo gipatay wala na mo gi-dismiss tungod kay amo magaling gi-obliga ang impeached official nga mag-submit sa iyahang tubag. Muna akong personal nga paglantaw diyan. Kaya na mo gunigon syempre ang mga may supak man gyud ani nga mga senators may ingon nga tantamount to dismissal kining remanding. Yes, tantamount to dismissal. Mao gyud na ilang argumentation tantamount to dismissal ang remanding. Para sige nga ni Attorney Felix kanina, nagikalhayan ang remand ug ang dismissal. Ug may pag-dismissal, ma'am, patay na gyud ang kaso ug dili na magpadayon ang impeachment trial. However, sa remand igo ra giuli dito sa House of Representatives aron mahatagan og kaliwanagan ang ug unsa man ang mga gipangayo or unsa man ang gipangutana sa Senate ngadto sa House of Representatives, ma'am. So napagyoy potential, napagyoy chance nga ma-proceed pa gyud to impeachment trial if igo lang gi-remand. Now, attorney, hapit na mahuman ang 19th Congress. Unsa may mahitabo aning impeachment trial, impeachment case makatabok ba sa 20th Congress? Bibo ni no. Bibo ni no kay ngano man ang mga previous impeachment trials manggon nila ni Estrada, Corona, ni Sereno manggon kanadto. All these were filed prosecuted and decided during the same Senate. During the same Senate sitting as an impeachment court. Unique ni hitabo sa mga karon ngano man kay gi-file sa 19th Congress og ang projection i-trial ni sa dito sa 20th Congress. Manamingon ta nga kanang wait and see ngano man kay I'm sure kung usa ko sa mga membro sa defense panel sa impeached officials sa pagkakaroon ang pinakauna gyud nga i-question diha i-raise would be jurisdiction no aduna babay gahom ang 20th Congress nga i-trial ni considering ang katong 19th Congress wala naman to no daghan kay mga kuan diha daghan kay mga argumento diha kanang mga the Senate is a continuing body ang trabaho sa Senado dili lang legislative kundi dili na siya mga non-legislative functions gawas pa ang Senado is sui generis ug uban pa nga mga argumento no pero this remains to be seen and I am sure mo ni ang pinakabibo niyang isgutan paglingkod sa bagong Kongreso bago nga Senado karong afternoon of June 30 Correct. usa ni sa mga hisgutan dayon unsa ba ang pagbati posisyon sa bagong nga Senado sila ba mismo maingon nga napa sila jurisdiction or wala nining usa ka reklamo nga gi-file sa previous Senate or sa 19th Congress sa dihang wa pa maglingkod ang 20th Congress. Kung unsa pud kapaspas ang 19th Congress sa paghatag og clarification antong pag-remand. Attorney, kay ibalik man ka nila to sa Senate. No, manang kwanta kanang excited ta nga maminaw gani sa comment sa mga members sa House panel ug ang House of Representatives mismo no kaya ang mo decide mangod ani ang tibok House of Representatives mangod ni kung unsa kay ilang mamahimong action. We don't actually know kung kaya pa ba nilang mag-convene, kaya pa ba nilang magawas ning response or resolution in response sa maong remanding sa impeachment complaint diha sa ilaha no. Pero I'm sure in the next few days natin makita niya. So mag-convene pag gud sila ana attorney after remand. I'm sure no kay ang Senado ang House manggod sama sa Senado collegial manggod siya no. Dili magud maka-decide ang isa para sa tanan kundi this will have to be decided by all of them through a vote by majority no. So kung wala ni siya posible nga dili makatubag or I'm sure tungod kay constitutional duty magud po ni sa mga members of the House to convene para motubag ni
kinahanglan yun nga ilaning buhaton para nga na official response to the Senate. Alas 6:52 ang pangutanon nata sa ato ang official Facebook page. Dito na ibutang yung comment section. Ang ibang iprioridad sa mga magbabalaod ang impeachment case or impeachment trial ni Vice President Sara. Kung no, why? Kung yes, why? Naiusa miingon attorney sa atong Facebook page. Maayong buntag attorney og Ma'am Jo, para sa ako dili ni priority tungod kay daghan pa kaayo problema ang Pilipinas. Ngamoy angayan nga unahon dugang-dugang na nasa atong problema. Tinood ito, no? Kaya ang impeachment magud pod kanang very divisive ba, no? Sama divisive ba na po. So kanang pasabot ana kana ba nga mga tawo magud will take sides, no? Nay pabor, nay dili, mag-away o guban pa, no? Munang mukaon kuno ni sa dako kay panahon sa Senado, no? Pero kuha mong good, namo yung mga prinsipyo ilam sa to ang konstitusyon, labi na ng principle of accountability of public officers. Kinahanglan manubag manggod kung doon ay mga pasangil. Gawas sa mapod, constitutional duty pod sa House o sa Senate nga trabaho oni isip appeal sila ang mga functions. Munang dili gud malikayan nga naging nani nga proseso. Now, attorney, pangutana na ka, unsa may role sa Korte Suprema, ani? Well, yes, attorney Daryl. Ang role sa Korte Suprema, ma'am, is to resolve issues submitted to it. So, og wala i-file nga kaso, ma'am, wala siya i-resolve. So, if naaman, ultimately, iyahan ang i-resolve ang constitutionality or unconstitutionality sa mga lihok nga gitahak sa Senate sitting as an impeachment court. So, kumbaga ba ma'am, ang impeachment trial will be subject to judicial review and tukion sa Supreme Court ang mga sakto or dili sakto nga gibuhat sa impeachment court. So, unless and until nga mugawas na nga decision sa Supreme Court, tanang opinion may marang giingon ni attorney sa una nga my opinion is as good as yours. Naana na siya. Attorney Felix. Pero Ma'am Jo, no? Sa mugod sa mga kikinahanglan sa Korte Suprema para nga mulihok sila, then maapektuhan sila o mapugo sila, gihimo silang decision, opinion kabayan nga mga issue, kinahanglan na mag-file og petition ngadto nila, no? So, kung naman gani i-file nga petition, tanawon po sa Korte Suprema kung doon na ba justiciable controversy. Ikaduha po ng tawon po sa Korte Suprema kung wala ba niya gisupak ang principle of separation of powers ba, no? O wala ba siya mo sulod, wala ba siya makumit nga gitawag na mog judicial legislation later on ba, no? Kabalo ang mga abogado ani nga mga naminaw, na may naminaw pod ug mga law students ani, no? But pasabot na to ani hangtod nga walay kaso nga pending doon ay kalabutan sa impeachment case, dili kalihok ng Korte Suprema. Now, attorney, kaning impeachment case trial unsa ni Vice President Sara, in the event, if ever lang ma-impeach si Vice President Sara, what will happen sa iyang political career or any sa iyahang kung mudagan pa ba, pwede ba siya makadagan or makatrabaho pa ba siya sa mga government offices? Yeah. If in the event, ma'am, nga ang usa ka impeachable officer is convicted and impeached, una ang iyahang penalty kung maga is matangtang gyud sa iyahang position isip matangtang sa iyang position. Ikaduha ma'am, na ay accessory penalty nga permanent disqualification, meaning ana dili na siya kadagan sa bisan unsa, di na siya ka-acquire o bisan unsa nga mga public offices. So it is as if nga barred na siya from entering government service, ma'am. Mamaligyan na naglugod. Dito, attorney, kay nag-signify ba si Vice President Sara nga mudagan sa pagka-presidente sa 2028 national election? Tinood naman ang gingon ni Attorney Daryl, no? Pero ang kuan diha ang kung conviction, no? Conviction kay perpetual disqualification to hold office na magud siya. So but pasabot na to nga kanang perpetual disqualification to hold office, appeal na diha ang mga appointive positions, no? Manang bisan pag mo apply ang usa ka convicted official nga na-impeach, impeached official nga apply siya og janitor ba? Dayon government ang employee dili na gyud siya pwede, no? So wala na siya kanang munang gingon na tong importante kay ni siya nga naman tungod kay time and time again ang kampo sa impeached vice president sa pagkakaroon nagsige gyud sila signify nga time will come nga mudagan gyud og presidente, no? Na kung magisgot ta direct political career, kung convicted siya ni nga impeachment court, wa na gyud na tiurok na gyud na siya nga political career. Ngano man dili na magud siya makadagan, dili na pud siya pwedeng ma-appoint sa bisan asa nga posisyon. Kung
maingon ang impeachment court nga acquitted siya sa mga articles of impeachment, sa mga pasangil nga gipasaka sa iyaha, that could mean so many things. No? That could mean so many things. So, usa sa mga pwedeng mahitabo, mo shoot up og maayo ang iyahang kanang preferentiability. Okay. Usay bot pasabot ana attorney. Alang sa tusuking tigpaminaw. Mas daghan pa ang malagmit, ganahan nga mobutar sa para niya sa posisyon nga iyang daganan ni gabot sa panahon. Okay. Alas sa 57 sa pagtakop nato nani nga hilisgutan kay naate i-inject nga mga pangutanang legal sa ato mga suking tigpaminaw attorney. Unsay take nimo ani attorney unahon ti ka attorney Daryl kaning nahitabo karon nga impeachment ni Vice President Sara? Personal ang akong personal take ani kang in a legal perspective personal take ang impeachment ni Vice President Sara Duterte is kanang I truly adhere to the word of the Constitution that the impeachment trial should have forthwith proceeded, so without any delay, and pag dawat na sa articles of impeachment, dapat walay question and they should have proceeded immediately. Parehas sa nahitabo sa mga impeachment trials kaniadto, wala man to nahitabo, kaning nahitabo karon wa man nahitabo sila, diretso naman. So kung naman sila reklamo, either or both sides sa impeachment proceedings, they can just file a petition with the Supreme Court to question the constitutionality or unconstitutionality or irregularity sa impeachment proceedings, ma'am. Attorney Felix. Ako may nag-uol para sa mga law students. So, appeal ni sa mga ipangutana niya sa mga future bar examinations. Una nga, I would suggest nga ang ato ang mga law students bisan pag first year pa, dapat magsunod sila sa mga developments, no? Developments sa mga labi na sa mga bagong mga decisions sa mga gawa Supreme Court na kalabutan ani, no? Minamos yung mga professors para nga ligon o full credit ang inyong mga answer sa bar exams. Alas 59, attorney na ay mga nag-comment sa atong Batas ng Bayan page. According to Ma'am Charlotta Custodio, dili priority ang impeachment, but kinahanglan ipadayon kay big issue naman. Mas mudako ang issue kung dili ipadayon para sad ma-prove ni VP Sara nga wala siya sala. Napulan attorney, ma'am, sir, ako manuktok sa inyong kasing-kasing nga mga iko ninyo og tabang pinansyal. Uy, wa mami. Bahala ginagmay, dako na kay ng tabang namo, naabit akong anak sa ako. Ako mo agree ko sa gini ni Ma'am Charlotta, no? Gani ang akong lantaw pagid gani diha. Naamgoy accountability of public officers manggod. Kinahanglan yun nga ang ato ang mga public officers magtuman gid sila kung unsa ang gilagda sa balaod nga kana bang public office is a public trust ba. So ang ilahang mga tulubagon sa tuwang katawan pero medyo dapat nga ipatigbabaw labi na kung maghisgot ta og kwarta sa gobyerno. Muna nga kinahanglan nga i-observe ang accountability para nga dili masayang ang kwarta sa gobyerno ug mapanubagpod ang mga tao nga napasanginlan nga nanghilabot sa kwarta sa katawhan. Dayon pinagi pod sa impeachment manggod ang impeached official mahatagan po sa kahigayunan nga mahimakak or mamatuod po nga dili tinuod ang mga pasangil batok sa iya. Muna nga agree ko ma'am, mo-agree ko kang Ma'am Charlotta diyang dapit. Ingon po si Sir John Kadungog, to be fair and clear, VP Sara should appear the investigation pa to let the people know. Mo na giingon niya. So, alas 7:01 mo overtime tagamay attorney sa atong programa. Batas ng Bayan. Samtang sa pikas bahin na ato'y mga pangutanang legal sa atong mga suking tigpaminaw, attorney Daryl, una, makonsiderar ba nga legal ang kasal kung ang marriage certificate gipirmahan sa mayor pero lahi ang nag-officiate sa wedding like ministro lang sa religion? Sa ganyan napita ma'am no, naging discrepancy pero before gisaad sa tuang family code nga ang valid ang usa ka kasal if solemnized by a authorized by a solemnizing officer. Now, tinuod man nga solemnized by a solemnizing officer but ang pirma is mayor ma'am no? Yes, attorney. So, it seems like sulod gihapon siya consider gihapon siya as valid though nalay irregularity nga nahitabo. So ang hitaboan ay kung kinsa ang nag-cause sa irregularity, pwede siya mapasakaan og kaso ilalam sa balaod ma'am. But the status of the marriage
is still valid. So mo mo pwede pakita in the event nga naamang mga reklamo ra. Minyo na ra mo marriage certificate. Pwede Yes. ra to attorney no. Tumahan kog mayor. Ang presumption basta na marriage certificate kasal gid po no. Oo. Ang presumption pod nga doon na nahitabo nga kasal ug ang kasal solemnize siya sa usa ka solemnizing officer nga authorized under the family code, under the law nga buhaton nino. Sakto na no nga kanang kung doon na irregularity, kung kinsa to'y hinungdan ani manubag administratively and later on criminally po. Munang siguruhan ninyo magpakasal mo kanibang nagkasal namo nato kuan ba ni kanang nabi ni siya wa ba mo expire ang authority to solemnize marriage. Dapat pangutana attorney, pwede bang i-post sa social media ang usa ka tawo nga aduna nay warrant of arrest? Pwede ra man god. Okay, wala may kuan diha, wala may pagpakaulaw nga nahitabo. Gawas pa tinuod pod ang imong gi-post nga doon nag-warrant na. No? Siguruhan lang yun nga tinuod ng imong warrant nga gi-post kay kun dili Masublikan. presumption ra ba nga malicious ang imong gihimo. Doon na kay intention nga pakaulawan ng tao, wala ang presumption dahil mapamatud-an pa gyud nga dili tinuod ang warrant na si kuwati ta diha mapriso tag dugay-dugay. Munang siguruha gyud nga balido ang warrant kay imong i-post. Sige, Peber. Katapos sa pangutana, unsay mahitabo attorney kung dili mo hatag clarificatory ang respondent sa fiscal? Attorney. Clarificatory Unsay mahitabo attorney kung dili mo hatag clarificatory ang respondent sa fiscal? Respondent sa fiscal ug mga so Ang respondent. PI niya PI. So, kumbaga di siya mohatag og counter affidavit yeah. or dili siya mohatag siyang answer. So, ug dili siya mohatag og clarificatory. Kuan ma'am, i-resolve sa fiscal kung unsa ang iyang nadawat. Kung complaint lang, mao ra to ang basihan niya sa resolution. Inig issue na sa resolution. Mag-base lang siya sa kung sa niya katong reklamo lang sa katong nag-file. Ug wala tong clarificatory sa respondent, na posibilidad nga ang resolution would be unfavorable in favor against the respondent, ma'am. Batas ng Fiscal issuance para to. Yes. Batas ng Bayan. Alas 7:04 sus init kay tagilis gutanan karong mga buntag sulod sa ka oras apil kay oras nato gumikan kay nakasulod na gyud ta overtime na tagamay so daghan ka itang nakatunan rong mga rasa labo sa programang labo sa disgutanan sa impeachment trial, articles of impeachment ni Vice President Sara ang makadaog ato lang i-post sa atong BNB page kay daghan kay nag-comment ang ayan ba nga iprioridad sa mga magbabalaod ang impeachment case ni Vice President Sara, yes or no ra ang tubag but why? Sa katapusan ato ni Daryl ang atong panamilit nga mensahe sa atong mga suking tigpaminaw. Salamat Ma'am Jo, salamat Attorney Felix sa pagdawat na pud nako aron ako makigihinabi kaninyo og mahatag og kalamdagan usab sa katawhan sa Zamboanga del Sur regarding sa mga sikat og current issues diri sa ato ang nasod. Ang atong mamagpapaw atong hinigugma diha. Shout out dahil sa kung mama ug papa. Kung mama karon nagsimba, hinaton tama nga imong makita nga na ako diri sa radyo. Ug sa ko pong uyab nga naa dito karon sa Cebu. Good morning sa mga. Hinaton sab nga naglantaw sab ka. Okay, Attorney Felix. Magpasalamat sa tanan mga suning paminaw hinaot unta nga nakahatag mi og mga bag-o nga mga perspektiba para makahimo mo sa inyo ang opinion kabahin nga issues pagkakaroon. Kanina po si Attorney Felix Escante Jr. Good morning natong tanan kita na puta sa sa bato. Og bago tayo naglangkod sa programang Batas ng Bayan din lamang sa DXPR RMN 603 ingon man sa 96.7 IFM News Pagadian. Sa ngalan ni Piara Juman Bel Kibra, ako si Piara Juman 41 Joan Guangco, reaching millions nationwide and worldwide for 72 years. And back to back number 1, Tatak RMN. Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Radyoman Bel Kibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian.